Kahapon nagkaroon ng press conference ang DOJ, PNP at DILG at dito pinakita kung ano ang tunay na nangyari sa loob ng Senate sa gabi ng barilan. Sa pamamagitan ng CCTV, nakita ng lahat ang buong katotohanan. Ano kaya yun? At yan ang aalamin natin sa JP Amazing Stories. Noong May 13, nagsimula ang tensyon sa Senado matapos kumalat ang balita na posibleng may arestuhing senador. Ayon sa timeline na inilatag ng PNP at DILG, bandang 5:23 PM, nanawagan si Senador Bato de la Rosa sa publiko para sa suporta. Ilang minuto matapos iyon, bandang 5:58 PM, nag-adjourn ang sesyon ng Senado. Pagdating ng 6:14 PM, lumabas ang impormasyon na hindi naglabas ng TRO ang Supreme Court kaugnay ng petisyon ni De La Rosa. At pagsapit ng 6:57 PM, inanunsyo umano ni Major General Mau Aplasca na may huhulihin. Dahil dito, mas lalong uminit ang sitwasyon sa loob ng gusali. Bandang 7:05 PM, nag-lockdown ang Senado dahil sa security concerns. Sa labas naman, particular sa GSIS side ng compound, naroon ang ilang NBI agents. Pero ayon sa paliwanag ng DILG at PNP, ang presensya ng NBI sa lugar ay may kaugnayan sa request ng GSIS na palakasin ang seguridad ng kanilang gusali. Nilinaw din ng mga opisyal na ang mga NBI agent ay hindi naka-tactical gear, walang breaching equipment, walang battering ram, at walang dalang gamit na magpapakitang may plano silang lusubin ang Senado. May isa pang bagay na nagpalala sa takot ng mga nasa loob, ang narinig na drilling sound. Pero ayon sa paliwanag sa press conference, hindi raw ito palihim na aksyon. Matagal na raw na coordinate ng GSIS maintenance sa Senate maintenance na magkakaroon ng drilling dahil pinapatibay ang mga pinto at access points sa pagitan ng GSIS at Senado. Ang dahilan umano nito ay ang posibilidad na magkaroon ng pagdagsa ng tao, lalo na matapos ang panawagan ni Senador Bato sa publiko. Sa madaling salita, sa bersyon ng DILG at PNP, hindi ito eksena ng isang assault operation. Ito raw ay security coordination, building fortification, at pag-iingat ng GSIS sa sariling pasilidad. Pero sa loob ng Senado, ibang-iba ang naging dating ng mga galaw sa paligid. Habang naka-lockdown ang gusali, may mga security personnel na nagsimulang kumilos at doon nagsimula ang mas delikadong bahagi ng gabi. Ayon sa video presentation, makikita umano na nagtipon ang mga tauhan ng OSAA, PNP at Marines. Dito sinabi ng DILG na nagbigay umano si General Aplasca ng utos na lock and load. Makikita rin umano sa footage na pumuwesto ang mga Marines sa hallway habang ang ibang security personnel ay lumapit sa bahagi ng pinto na konektado sa veranda o outdoor canteen hallway kung saan may NBI agents na nakaposte. Sa puntong iyon, hindi pa malinaw sa lahat kung ano ba talaga ang nangyayari. May lockdown, may drilling, may NBI agents sa kabilang bahagi, may mga armadong security sa loob, at may isang senador na nasa gitna ng kontrobersya. Kaya nang lumapit ang grupo sa pinto, ang bawat galaw ay naging sensitibo. Pero ayon sa DILG, mahalagang tandaan ang isang bagay. Batay sa kanilang pagsusuri, walang attack on the Senate. Paulit-ulit itong binigyang diin sa press conference. Matapos raw ang 6 na araw ng pagkuha ng videos, interviews, affidavits at iba pang ebidensya, ang konklusyon nila, hindi raw ito paglusob sa Senado. Ngunit kahit iyon ang naging opisyal na paliwanag, hindi pa rin maiiwasan ang tanong. Kung walang pag-atake, bakit umabot sa puntong may nag-lock and load? Kung malinaw na NBI ang nasa labas, bakit nauwi sa putukan? At kung ang drilling ay coordinated, bakit nagdulot ito ng matinding alarma sa loob? Dito na papasok ang mas malaking tanong sa gabing iyon. Hindi lang kung may umatake ba sa Senado, kundi kung sino ang unang nagkamali sa pagbasa ng sitwasyon. Sa ikalawang bahagi ng presentasyon, mas naging malinaw ang direksyon ng salaysay ng DILG at PNP. Ayon sa kanilang paliwanag, nang buksan umano ni Senate Sergeant at Arms Chief Mau Aplasca ang pinto, tinanong niya kung sino ang nasa labas. Nagpakilala raw ang isang agent bilang NBI. Ngunit ilang sandali matapos iyon, nagpaputok umano si Aplasca ng 3 beses sa direksyon o malapit sa kinaroroonan ng NBI agent. Ayon sa paliwanag sa press conference,
umatras ang NBI agent at nagtago sa likod ng air conditioning duct units. Dahil inakala umano niyang siya ay inaatake, nagpaputok siya ng cover fire habang umaatras. Nilinaw ng DILG na hindi raw ito direktang pag-atake papasok sa Senado, kundi cover fire habang nagre-retreat ang agent. Dito naging mahalaga ang linyang binanggit ni Remulla. Mind you, there was nobody there. Sa paliwanag niya, wala raw tao sa mismong immediate area nang nagpaputok si Aplaska. Sinabi rin sa presentasyon na walang nagpapaputok pabalik sa kanila sa puntong iyon. Kaya lalo pang lumalim ang tanong. Kung wala raw tao sa mismong harapan at walang direktang nagpapaputok sa kanila, bakit kailangan pang magpaputok? Ayon sa forensic findings na inilatag, may mga bullet holes sa pinto at bintana na ang direksyon ay mula sa loob palabas. Sinabi rin ng PNP na wala silang nakitang bullet hole na mula sa labas papasok ng Senate building. Para sa mga opisyal, mahalagang detalye ito dahil sinusuportahan daw nito ang theory na ang unang serye ng putok ay nanggaling sa loob, hindi mula sa labas. Sa SOCO report, nakarecover ng iba't ibang fired cartridges sa lugar. May 5.56 cartridges sa outdoor area na itinuro bilang consistent sa cover fire ng NBI agent habang umaatras. Sa loob naman ng Senate side bago lumabas sa exit door, may narecover na 9mm at iba pang fired cartridges. Ayon sa PNP, lumabas sa ballistic examination na ang mga cartridge ay mula sa 4 na firearms. May ilang baril na na-identify pero may bahagi pa ng ebidensya na hindi maitugma dahil hindi raw naisumite ang baril ni Aplaska para sa ballistic testing. Sinabi rin sa press conference na pinapunta umano si Aplaska sa CIDG para isumite ang kanyang firearm pero hindi raw siya dumalo. Dahil dito, may bahagi ng ballistic findings na nananatiling hindi pa kumpleto. Para sa investigasyon, mahalaga iyon dahil kung matutukoy kung aling baril ang pinanggalingan ng ilang hindi pa natutugmang cartridge, mas magiging malinaw kung sino ang nagpaputok, ilang beses at saang direksyon. Habang nagpapatuloy ang clearing operations, isa pang mahalagang pangyayari ang lumitaw sa dulo ng timeline. Bandang 2:30 AM ng May 14, nakita umano sa video ang isang sasakyan na konektado kay Senador Robin Padilla na umaalis. Kasabay nito, binanggit sa presentasyon ang pag-alis umano ni Senador Bato de la Rosa sa Senate premises. Mahalaga ito dahil ayon sa press conference, nasa protective custody siya ng Senado. Kaya lumutang ang tanong kung paano siya nakaalis at sino ang may responsibilidad sa kanyang paglabas. Sa huli, ang bersyon ng DILG, PNP at DOJ ay malinaw. Hindi raw inatake ang Senado. Sa kanilang paliwanag, ang nangyari ay serye ng maling pagbasa sa sitwasyon. Presensya ng NBI sa GSIS side, drilling sounds mula sa building fortification, lockdown sa Senado at armadong pagresponde ng security. Ngunit batay raw sa CCTV, timeline at physical evidence, lumalabas na ang putok ay nagsimula mula sa panig ng nasa loob ng Senado, habang ang NBI agent sa labas ay umatras at nagpaputok lamang bilang cover fire. Pero kahit inilatag na ang ganitong paliwanag, hindi pa rin tapos ang usapin. Dahil ang malaking tanong ngayon, kung walang atake sa Senado, bakit may nagpaputok? Kung walang tao sa immediate area, bakit may baril na pinaputok sa direksyong iyon? At kung nasa protective custody si Senador Bato, paano siya nakaalis sa gitna ng pinakamainit na gabi sa Senado? Sa puntong ito, hindi na lang ito simpleng gun-related incident. Isa na itong tanong ng accountability. Kung sino ang nagbigay ng utos, sino ang nagpaputok, sino ang nagkamali, at sino ang dapat managot. Dito naman pumasok ang hiwalay na alegasyon ni Ramon Tulfo. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Tulfo na ayon sa kanyang Tweety Bird, isang tanyag na politiko raw ang tumulong sa pagtakas ni Senador Bato. Ayon sa claim, mula sa Senado ay dumiretso umano sina Bato at Senador Robin Padilla sa Manila Yacht Club, kung saan sumakay umano sila sa isang yate na pag-aari ng nasabing politiko. Iniulat din ng Abante TNT at Philstar/Pangmasa ang parehong claim mula sa post ni Tulfo tungkol sa umano'y biyahe gamit ang yate at chopper. Ayon pa sa ulat na nakabatay sa post ni Tulfo, ang yate raw ay may pangalang katumbas ng Masarap na Buhay sa English. Pagdating umano sa Batangas, nag-chopper naman si Batman patungong Mindanao pero hindi na raw kasama si Robin Padilla. Mahalagang linawin, ito ay alegasyon mula sa post ni Ramon Tulfo
at hindi ito bahagi ng official DILG, PNP, DOJ transcript na inupload. Kaya ngayon, dalawang magkaibang linya ng kwento ang kailangang paghiwalayin. Una, ang official version mula sa DILG, PNP at DOJ, walang attack on the Senate at ang putukan ay nagsimula umano matapos magpaputok ang Senate Sergeant at Arms Chief Mao Aplasca sa direksyon ng NBI agent. Pangalawa, ang hiwalay na alegasyon mula kay Ramon Tulfo. Matapos ang kaguluhan, may tumulong umano sa pag-alis ni Senador Bato gamit ang ruta mula Senado, papuntang Manila Yacht Club, papuntang Batangas, at umano'y chopper papuntang Mindanao. Sa dulo, hindi na lang ito simpleng gun-related incident. Isa na itong mas malaking tanong ng accountability. Kung walang atake sa Senado, bakit may nagpaputok? Kung walang tao sa immediate area, bakit may baril na ginamit? Kung nasa protective custody si Senador Bato, paano siya nakaalis? At kung totoo ang aligasyon ni Tulfo, sino ang politiko na tumulong at bakit? Hanggat hindi kumpleto ang ballistic results, hindi na ilalabas ang buong CCTV at hindi nasasagot ang umano'y ruta ng pagtakas. Mananatiling open ang pinakamalaking tanong sa gabing iyon. Ang nangyari ba sa Senado ay simpleng maling pagbasa ng sitwasyon o may mas malalim pang operasyon na hindi pa nailalabas sa publiko? Nailahad na before the actual shooting, to be exact, is actual discharge of firearm. That was about 7:45 p.m. kung titignan nyo. But before that, makita muna natin kung ano yung mga events before the actual shooting, and even after the discharge of firearm at 7:45, we extended up to 2:30 a.m. where Senator Bato de la Rosa escaped and or went out of the premises of the Senate building. Material po yun. So all of this will be sent to forwarded to our beloved Secretary of Justice. So at 5:23 p.m., nakita natin and or documented that Senator Bato de la Rosa have appealed to the public for support over some social media platform. At 5:58 p.m., the Senate adjourned its session, and 6:14 p.m., Supreme Court did not issue TRO. Meron pong nilabas yun. And at 6:57 p.m., Major General Mao Aplasca announced that somebody will be arrested. And pag titignan nyo na after shooting incident na 7:45 p.m., discharge of firearm up to 8:15 p.m., up to the time na 2:30 p.m. Next slide. Okay, ito po yung 5:23 p.m. documented. Next. Okay, the adjournment of the session of the same day. Next. This is the document that will show that the Supreme Court did not issue a TRO on the petition of Senator De La Rosa. Okay. Mao Aplasca announced that they are going to arrest somebody. Take note of the time, 6:57 p.m. Okay, at 7:05, nag-lockdown ang ating Senate for security, and at 7:11 p.m. The Congress article of impeachment is being ready to be received to the Senate, such that several minutes after, next, at 7:22 p.m., it was hand over physically to the Senate. Next. At 7:45 p.m., gunshots was heard inside the Senate premises. Take note of the time, it's 7:45 p.m. Next. And staff officials have announced that
there was perceived NBI entered the Senate. Then, next. At 8:39 p.m., we have pronouncement by the NBI that they were not involved in the shooting incident. Next. At 9:35, of course, our beloved SILG rushed to the Senate to ensure that maging stable yung lugar doon. Okay, and upon the request of officials from the Senate, particularly several senators. So, up to the time that the Senator De La Rosa was seen leaving the Senate premises at about 2:30 a.m., madaling araw na ng the next day, May 14. So, it's approximately about 6 hours after the shooting. Next. Okay. So, on one day before the actual shooting and or discharge of firearm, May 12 particularly, umaga pa lang ng May 12, may nag-coordinate na po na nagko-coordinate na ang GSIS security officials and the OSAA security officials with regards to the security on GSIS. Okay, that will show that there was really a meeting. Take note that this one day before May 13. May 13 is Wednesday. Nagko-coordinate na po sila. Okay, next. And the next day, meron pong nag-implement po ng red alert status ang GSIS. So, naglabas po, in effect, naglabas siya ng direktiba sa hapon ng May 13, particularly May 21 po nilabas.